Ikaw ba ay isa sa mga guro na hindi pa marunong mag-enroll sa LIS? Kung ngayon, ito na ang video tutorial na sasagot sa iyong mga katanungan. Isang magandang araw sa ating lahat. Ang tutorial natin ngayon ay tungkol sa kung paano ba tayo mag-unenroll and at the same time mag-re-enroll ng ating mga estudyante sa LIS. So search lang natin yung official website ng LIS sa kahit anong web browser. For your information, ang makakapag-unenroll o re-enroll lang ng mga estudyante sa LIS ay yung mismong advisor ng particular section or yung ICT coordinator ng inyong school. Kasi yung LIS account ng mga school heads are intended only for confirmation or finalization ng mga school reports. Bago natin gawin yung mga hakbang sa pag-unenroll o re-enroll ng estudyante sa LIS ay basahin muna natin tong DepEd Order No. 14 Series of 2016. Ang pag-unenroll ng isang estudyante sa LIS ay ginagawa natin kung tayo ay mag-drop ng mag-aaral na hindi na pumapasok sa paaralan. Sinasabi dito na dropout is the status of a learner who left the school and did not complete the full term for reasons other than transferring to another school. So kailangan na maging maingat din tayo sa pag-unenroll ng isang estudyante. Kailangan na sigurado tayong hindi na talaga siya pumapasok sa kahit saang paaralan. Baka kasi hindi lang nagpaalam sa atin pero pumapasok pala sa ibang school, so hindi yun pwede na i-unenroll. The best thing to do is mag-conduct tayo ng home visitation para masigurado talaga yung status ng bata. Para rin maiwas natin yung mga sarili natin sa consequences ng padalos-dalos na desisyon. Alam naman natin na karamihan sa mga guro ay talagang napakarami ng iniisip, so baka makadagdag pa to kung magkataon. The system will automatically update the status of the learner as dropped out if the originating school tags the learner as no longer in school and he or she is not enrolled in another school. Malinaw, no? If you unenroll the student, the system will automatically update the status of the student as dropped out considering na hindi na siya pumapasok sa anumang paaralan. Ngayon ay gagawin na natin yung pag-unenroll ng isang estudyante. Pagkapasok mo sa dashboard ay click mo lang tong list of classes. Pagkatapos ay hanapin mo na ngayon yung grade level mo. Ako nga po pala isang ICT coordinator ng aming school kaya ganito ang settings na nakikita nyo. Pero kung account ng advisor ang open mo ay madadirect agad sa master list ng klase mo. Bago tayo mag-unenroll ay makita natin dito na 0 pa yung no longer participating in school activities and 32 yung enrollment. Ngayon ay hanapin mo na ang pangalan ng bata na yung i-unenroll. Tapos click mo ngayon tong pencil sa no status. Ngayon ay click mo naman tong drop down arrow. Pagkatapos ay click tong no longer participating in school activities. After sa status, you need also to specify dito sa reason kung bakit hindi na pumapasok yung bata. Pagkatapos ay input mo rin yung date kung kailan mo dinap yung bata sa iyong class record. Pagkatapos mo ma-set yung date, then you need to click this update button. After clicking update button, mababasa mo dito na learner status updated, no? So tapos nabawasan na rin yung number of enrollees dito sa master list. Kung kanina ay 32, ngayon ay 31 na lang. And meron ng isang record for no longer participating in school activities. Ngayon ang tanong ay kung paano naman natin i-enroll ang isang estudyante kung sakaling magbago ang isip at muling pumasok sa paaralan. Para ma-enroll ang bata, click natin tong no longer participating in school activities. Tapos hanapin din natin yung pencil icon. Click lang natin. Tapos, yung status ay babalik natin sa no status. Then update. So mapapansin natin na bumalik na sa 32 yung number of enrollment. And then, yung no longer participating in school activities ay bumalik sa 0.
Yun lang mga kaswabe, sana ay may natutunan kayo sa ating video tutorial, lalong-lalo na to my fellow teachers out there. Muli, magandang araw at maraming salamat sa panonood.